ng isang program na that would be long term. Siyempre, target natin yung 2012 London Olympics, no? Apo. Alam ko niya kasi pagtingin sa program eh. Pero ako, I would rather live and die with our local players, turuan mo lang ng tamang approach ng basketball. Then yun, panalo. No? Anong nangyayari kasi sa atin dito? For as long as ang approach natin is the band-aid solution or yung tinatawag na apal-apal lang, tapos to be able to at least achieve yung mga purpose natin of like qualifying for the Asian Games, qualifying for Asia and make it to the FIBA, Asia Championships, and make it to the Olympics. Hindi tayo matututo talaga ng tamang paraan ng paglalaro ng basketball. Ako kasi, ang para sa akin, ang case in point ko would be the Koreans. I don't think the Koreans actually recruit naturalized players. They recruit their own players, pero meron silang philosophy of basketball that they use. No, na talagang matayan man, yun na lang ang style nila. Movement, shooting from the outside, no? Yung quick ball movement, less the dribble, yung mga ganun. Kasi we can talk basketball forever, no? Pero ako kasi ang pinakamalaking problema natin sa Pilipinas talaga is a clear philosophy on how we Filipinos should play basketball. With our height, no? Na napakaliit nga natin. Ano bang mga bentahin natin when we play basketball internationally against the giants of this sport? Yun ang ginalulukot ko dito sa almost 20 years ko ng pagsunod sa basketball at pamamalakad ng PBL. Yun yung some of the frustrations that I actually feel and I'm actually feeling right now dito sa aking extended stay away from the Philippines and away from basketball. Oo nga po eh. At saka dati, kumbaga parang nauuna tayo sa mga ibang foreign countries outside America sa basketball, pero i-assess nyo nga, tingin nyo medyo nag-step back ba tayo or hindi tayo umasenso o meron namang onting asenso, tingin nyo? Alam mo yung ginagawa nila doon sa FBB, hindi naman mali yung ginagawa nila, no? Meron naman silang mga right steps na ginagawa, pero talaga hindi ako benta doon sa sa naturalization eh. Kaya ang game na ito game ng malalaki. So you pick yung mga players ng mga malalaki, no? So yung isang araw kasi nangyibigay sa akin ng ticket ng NBA to watch of all teams naman, no? The LA Clippers and Atlanta Hawks. Gusto ko lang panoorin si Joe Johnson kasi gusto kong player yun napakaganda ng basketball. And pinanonood ko yung mga players dun sa NBA. So again, burn on me na talaga ang size ang problema natin. We're competing in terms of size sa mga players ng Amerika, mahihirapan tayo. Ang nangyayari kasi sa atin, pinupulot natin, di ba, yung mga, parang mga, in a way, discards na, yung mga kinuha natin. Yung una, yung si Samson, tapos minsan pa sila pera, si CJ Giles. Yung mga yun, not even roster players of NBA teams. Yung layo ng talent skill nila, ilang NBA players yung katatapatin natin, yung gusto natin makarating sa world man lang, di ba? Parang, hirap ng approach na yun. Ang nangyari sa atin, naiiwan tayo dun sa mga natak ng American basketball at doon natin iaasa yung buhay ng Philippine basketball. Yun ang para sa akin ang hindi ko makomprehend sa punto na ito ng pagmamahal natin sa basketball. Opo, totoo po yun kasi sa akin naman, observation ko, and this is not a knock on the Phil-Am players parang sa tingin ko nung pumasok ang mga Phil-Am sa PBA para yatang medyo bumagsak yung popularity ng PBA. Hindi ko alam kung may direct relationship yon. Ano sa tingin yon? Ano yun paano, combination of so many factors, no? Yung sinasabi nga na sinasuffer ng PBA ngayon, parang factors na parang low and gaming na nakita mo na yan. Kasi una-una, yung PBA naman has remained the same, no? Yung style of play nila, sad to say, it remains boring as far as ako, observer na naman po, no? I don't consider myself as a basketball expert. I would rather think of myself as someone who loves to watch basketball and someone who can compare basketball dun sa iba't ibang mga napapanood ko. European style of play, the American style of play, the other Asian style of play. And nakakaawa ang Pilipino na naniniwala sila that the best way to play basketball is still post-up. Post-up. Paano kung magpo-post-up ang pinakamalaking player natin, 6'5"? Yung pinakamalaking player na yun, height lang yung Dwayne Wade na isang napakalupit na one guard o yung attack guard na number 2. Kapag, diba, in terms of size, kalukuhan niya. Kaya sabi ko, for as long as yung style of play remains the same, boring yun. So, yun ang isang factor. No? Yung style ng play in the PBA has
remained stale. No? Lahat ng klase ng rule changes ginawa na nila. But it has remained stale kasi yung style nga ng pagdadump ng bola sa ilalim sa malaki, it breeds yung katamaran. Ibabagsak mo yung bola doon sa pinakamalaking player, so one-on-one player mo, and everyone just stands around and watches that star player to do his thing one-on-one. Yun ang pinakamalaking problema natin. Pangalawa, yung PhilAmps, yes, I would like to believe na nag-contribute yan kasi sinabi na namin dati sa PBA, pinakiusap na namin, even during the time of the late Jun Bernardino, yun natin ng kumbaga ng parang saturation point ang mga PhilAmps natin. Kasi not that we're against Phil-Americans again. They're Filipinos by law. At saka siyempre mga kapatid natin niya, mga nagsipagpunta lang dito, not by their choice, but by their parents' choice. Kung sabi namin, naging yun ang saturation point. Halimbawa, 3 players o 3 Americans per team. Hanggang lang muna tayo. Para yung mga ibang Pilipino, meron pa rin affinity kasi wala talaga yung collection ng fans lalo. Kasi una-una, hindi nila maintindihan kung pinanonood mo ba, ano ba ito, NBA ba ito, CBA ba ito, NBBL ba ito, kasi panoorin mo yung Alaska, panoorin mo yung Pokémon Text, wala na yata nagtatagalog doon, pati yung coach doon, nagtatagalog. Isa naman, parang hindi marunong mag-Tagalog, hindi ba parang naging foreign yung basketball po as Pilipino. O nga po, tsaka iba po talaga yung nasusubaybayan, yung local talent from the grassroots level. Kaya, alam mo, yun ang reason ko bakit for the last 10 years, no? Yung love affair ko with the PBL namin, kasi kami ginawa namin sa PBL, since yung mga team members namin, tapos yung mga policies namin, nakakaintindi pa dun sa mga situation of basketball in the Philippines. Ang ginawa namin rule doon, only one Phil foreigner at any given conference. Sabihin, isa na kung pwede mong ipasok, di ba? Hindi naman sa pinatay namin yung opportunity. Only one will be accorded to a Phil foreigner to play in one of our teams. Yung iba, yung mananatili. So, mananatili sila mga Pinoys na nandun sa loob. Or, if they can prove that they were born to Filipino parents, yung purebred ng mga Pinoys, then they consider them as Filipinos. Pero, masakit kasi ang residual effect natin nung pangloloko na ginawa nung PBA teams dun sa na nagkukuha sila nung mga katulad nila Rob Parker, nila si Max Alvarado, si Sunny Alvarado, yung sila Segovia nung araw, yung mga players na wala naman tunay na dugong Pilipino. Bakit ngayon, di ba? Meron pa mga non-Filipinos dyan sa PBA who pretend to be Filipinos pero pinipikitan na lang ng PBA. So, ang nangyari parang naglulukuhan tayo. Hindi nila naiintindihan na sa kanilang pagnanasa na manalo ng championships, lalo na sa turn off ang mga tao sa panonood ng klase ng ball game na meron sila. Opo, totoo po yun. At saka, ano naman ang assessment niyo sa Smart Gilas Philippine team ngayon? Alam ko yan ang ating parang nagiging training team for our push for the London Olympics. Ano naman ang developments niyan? Ang ganda ng binibigay sa kanila ang ganda ng binibigay sa kanila na training. I think nakakuha sila ng coach who understands how international basketball should be played and how it should be approached. Natututo na sila nung attack game, nung shooting from the outside. Nakita mo nung uli, di ba? Nilaro yung Smart Gilas at saka yung Team Pilipinas natin, naligo yata ng sandalo o na 3 points yung mga PBA players natin. Ginawa ng kamote yung mga PBA players natin kasi that's the way it should be played. Yung sinasabi ko, babalikan ko lang, ano yung problema ko lang na coach doon, yung presence ng Amerikano. Not that I'm saying it's bad because according to the rule, you can employ or you can get a naturalized player to reinforce your team. Ano naman yung reliance natin outside forces basketball program. Yeah, so kumbaga parang boxing din no? Styles make fights no? So kumbaga sa characteristics ng ating mga player, kailangan talaga yung style ng play natin maiba na rin, no? Yun ang pinaka